this is Airshy Talk TV, and again gagawa na naman ako ng aking vlog. Okay, so magsasalamin muna ako, and then alam nyo naman siguro na nagtatrending po yung karinderya na paborito po ni Tatay Digong, and then yung karinderya po na yun ay na-demolish po siya, guys, and nakakalungkot to. Nakita ko yung pag-demolish kasi nga talagang nag-trending din siya, and then ilalagay ko na lang niya sa link ko yung mga pictures and everything doon sa pag-demolish, kasi nga hindi naman ako nakagawa ng video for sharing the sa situation ng pag-demolish. So parang nakakalungkot kasi masyado siyang trending, in dinadayo po siya ng mga foreigner, mga vlogger, alam mo yung gan. Tapos yun nga lang, guys, ilang taon yun na nakatayo, and then so hinahanap-hanap ng mga tao yun, yung pagkain, yung lasa. I don't know lang kung i-relocate siya ng place or ililipat, kasi nga syempre hinahanap yung lasa at saka yung kung paano siya sumikat. So sayang nga lang yung area, kasi nga ang alam ko po based sa sinasabi doon sa mga mga sheriff or mga gawa nung pag-abolish ay sabi daw yung title yata, yung lupa na kinatayuan doon ay magiging gagamitin ng government, and madadamay sila dahil nga merong gagawin doon, I think, kasi sa pag-develop po ng Davao City. So ngayon sad to say na wala nang pupunta mga vlogger doon para dayuhin yon, pero grabe po yung lungkot na naramdaman ng mga staff, lalo na po yung may-ari. So ipa-flash ko po dyan sa link ko yung mga pictures para makita nyo po yung kahit papano, kahit pictures lang na i-share ko. So nakakasad, guys, pero I think baka naman i-relocate siya, and then lalagyan siya ng sarili niyang pwesto, or yung talagang siguro tutulungan naman siguro ng mayor ng Davao City to relocate, kasi nga sayang naman kasi siya at hinahanap-hanap ng mga tao yun. And then marami ding haka-haka kung bakit na ganito ganun, pero siguro naman alam naman ng alam naman ng mayor yon ng Davao City, kundi si Mayor Baste. Alam niya yon, hindi pwedeng hindi niya din alam yun. Hindi naman pwedeng i-abolish lang yon ng ganon-ganon kung hindi alam ng gobyerno ng municipality ng Davao City Hall or ni Mayor Baste Duterte. So hintay-hintay lang tayo kung kasi hindi lang naman yung pwesto ng may-ari doon, kundi yung iba din mga nakatira din doon, parang i-abolish talaga sila dahil parang sa tingin ko kasi para siyang parang squat area lang yun doon. So kailangan i-develop ang Davao City, and then madadamay talaga yung mga place na yun. So I hope na ma-relocate, and patuloy pa din yung pag-serve nila, dahil grabe talaga ang trending noon, lalo na yung lasa ng pagkain na pinupuntahan ni Tatay Digong na karinderya na sikat doon sa Davao City. I hope na sana tuloy pa din ang pagsaserve nila, and dadayuhin pa rin mga vlogger, pupuntahan pa din, kasi nga hinahanap yung lasa tsaka yung kung paano siya sumikat. So it's a legend place, legend food, taste, and
ah, walang ganon sa ibang lugar, kundi doon lang talaga. Yun lang talagang lasa na yun, nahahanapin ng mga Dabawenyo at dadayuhin ng mga vlogger. Okay guys, na ah, hintay lang tayo kung anong resulta and anong magiging announcement or how to relocate sila. Kasi nga, nakakasad. Kahit ako nung nakita ko, nalungkot talaga ako guys. As in, nalungkot talaga ako. Grabe. Kasi nga, ah, isa din to sa list ko na pagka nakauwi ako ng Davao soon, pupuntahan ko yon kasi nga it's very famous and sikat sa mga vlogger, 'di ba? So syempre vlogger tayo, so pwede din tayong kumuha ng mga ano doon, 'di ba? Para ipatuloy natin na ah, yun ang sikat doon sa Davao City, 'di ba? So nakakasad lang. Sayang. I hope sana ma-relocate in. Hindi naman ganun kahirap hanapin, and then patuloy lang yung pagluluto ng may-ari at pagsaserve nila, kasi sayang, maraming mawalan ng trabaho pag ganun. And guys, thanks for watching guys, and ipopost ko na rin yung mga link dyan na makita nyo at malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Thanks for watching my Very Shy Talk TV, and see you again. Bye bye.